Guys, for today's video, i-share ko sa inyo ang 5 lending service na maaasahan. Paano ko nasabing maaasahan? Kasi yan ang ginagamit ko sa aking pang-araw-araw na pangungutang or pagbabayad ng dues. And syempre, maintaining a good credit standing will help build also your credit limit for these apps. Okay? So kung gusto nyo malaman itong 5 best lending service na maaasahan nyo, well, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yun ng videos and playlists. Makikita nyo dito sa taas at kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, before anything else, this is not a financial advice, but this is my review on my experience with these lending services. So please do your further research after watching this video. So okay, simulan na natin yan 5 lending service na yan. So this is in no particular order ha. So ito yung basis kung bakit ko nasabing dependable itong mga lending service na to. Una, yung interest rate per month and per annum, aalamin natin yan. Pangalawa, kung buo ba nating makukuha yung ni-loan natin. Pangatlo, kung gano'n ba katagal yung pagbabayad o yung tenure. Pang-apat, kung tumataas ba ang credit limit every time na magbabayad tayo. And pang-lima, kung nanghaharas ba itong mga lending service na to. Simulan na natin unang-una yung interest rate per month and per annum. So sa list natin nandito ang G-Credit, Maya Credit, S-Loan, S-Paylater, and Atome Cash or Atome Card. So yan yung 5 lending apps. So tingnan na natin yung interest rate nila per month and per annum. Okay, sa interest rate sa G-Credit, ang interest rate ni G-Credit ay 0% to 5.49% per month. Ang equivalent niyan per annum is around 0 to 66% per annum. Ang Maya Credit ay 3.99% up to 7% per month o nagkakahalaga yan ng 47.88% to 84% per annum. Ang S-Loan natin ay 1 to 5% per month or around 60% per annum. Ang S-Paylater naman natin ay 1 to 5% per month o 60% per annum. Ang Atome Cash natin ay 6% per month or 72% per annum. Kung Atome Card naman yan, same lang din na 6% per month or 72% per annum. Okay, next na pag-uusapan natin is kung buo ba nating matatanggap. Well, sa G-Credit, yes, for sure, buo nating matatanggap yan kung ano yung pinagamitan natin. Maya Credit, same din, wala din naman ibabawas. S-Loan, meron nga lang ibabawas na service charge or processing fee. S-Paylater, buo nating matatanggap yan. Or, ano lang dyan clarification lang. S-Paylater kasi usually ano lang yan through Shopee app or through offline merchants, meron din. But if you watch my videos about S-Paylater converting to cash yan, buo nyo matatanggap yan. Atome Cash, merong 1% na service charge. And then si Atome Card, magagamit nyo naman lahat ng nasa credit limit nyo. Next is yung tenure ng pagbabayad. So sa G-Credit, monthly ang pagbabayad dito pero mayroong minimum amount due. So that's up to 44 to 45 days ang pagbabayad nyo. Same thing with Maya Credit, 0 to 44 to 45 days din. Ang S-Loan ay nasa around 6 to 12 months. Ang S-Paylater ay nasa 1, 3, 6, and 12 months to pay. So pili na lang kayo dyan. Ang Atome Cash ay nasa 3 or 6 months. And si Atome Card naman nasa 1 to 3 months. Next, isang credit limit increase. Okay, kapag ginamit ba natin service na to, mag-i-increase ba kagad yung credit limit? For G-Credit, it depends on your G-Credit score and syempre yung budget nung kumpanya nagpapautang. Kaya minsan, nagbayad tayo, bigla na lang babagsak ang limit natin kasi yung mga unused na credit limit, binibigay naman yan sa ibang tao para sila yung makahiram. So, parang ganun. Kasi meron lang isang budget na pinaghahatian natin lahat yung credit limit. Same thing with Maya. It depends on the internal credit score natin with Maya. Next naman is yung S-Loan. Ito masasabi ko per experience. Every time naman complete ko yung loan ko with S-Loan, nagkakaroon naman ng credit limit increase. Minsan, 2,000, 3,000 yun. Hanggang sa umabot siya ng 40,000 yung sa akin. S-Paylater, ito tumataas din naman, but it also depends on your credit score. And syempre, mga promotional increase, di ba? Kunyari, merong 1-1, 2-2 promotions. Nagbibigay sila ng credit limit increase. Sa akin, dati, 7,500 yung binibigay. Ngayon, 10,000 na yung credit limit increase. Pero promotional lang yun kasi ito, yan kung makikita nyo, it is only good for 1 month at tapos mag-expire na siya. Kay Atome Cash, Atome Card, it also depends on your credit score and dun sa budget ng company.
And also, pwede rin tumaas yung Atomic card limit nyo if you're referring friends kay Atome. So, additional 6,000 yata per referral na mabibigay nyo kay Atome. Lastly, pag-usapan natin kung nanghaharas ba tong mga lending service na to. Well, si G-Credit, legit company, so no. Si Maya Credit, also a legit company, so no. Si S-Loan and S-Pay Later, masasabi ko na hindi rin kasi they are also a legitimate financing company. Si Atome, merong bad reviews before, but per my experience, hindi naman ako hinaharas ni Atome. Tipong, 5 days due date, ayan na. Walang ganon. Hindi ko nga sila nararamdaman. Nararamdaman ko lang na mag-message sila pag dumating na yung bill. And yun lang. So, meron tayong bonus na lending service na ginagamit ko na ito naman, sabi ko, sobra ko tong inaasahan. So, sa lahat na nabanggit ko, ito madalas ang ginagamit ko. Ano ba to? Which is ang credit card. Okay, sa credit card, ang interest rate lang dyan ay maximum na 3% per month o 36% per annum. So, pangalawa, tenure. Well, isang billing cycle. But, pwede mong bayaran yung minimum, then mag-carry over, dun magkakaroon ng interest. Tapos, pwede rin naman kayong humiram sa credit card. Tulad nung sa akin, BPI, merong credit to cash. Sa East West, Instacash. Sa Security Bank, SimplyPay. So, merong mga ganung facility ang mga credit card natin na may co-convert yung credit limit natin na maging cash. And pwede siyang bayaran in installment also at mas mababang interest compared to every other lending service na nasabi ko na or napag-usapan na natin. Kung buo ba nating matatanggap? Kapag nagpa-convert tayo into cash, yes, buo nating matatanggap. Meron nga lang processing fee na on top, kunyari 20,000, yung mababaw sa credit limit mo, plus the processing fee, kunyari 500 ang processing fee or 200. So, 20,200 ang mababawa sa inyong credit limit. Sa tenure, nandyan kung babayaran mo lang yung revolving credit, so syempre, 1 billing cycle yan. So, that's around 0 to 44 days. Pero kung magko-convert to cash ka naman, ang mangyayari dyan, meron kang minimum na 6 months, 12, 24, 36. And ito, magulat kayo, yung isang credit card ko, up to 60 months to pay. O, diba? Next is, mag-i-increase ba ang credit limit? Well, that's the sad reality. Hindi laging tumataas ang credit limit. So, depende rin yan sa credit score mo. Per my experience, yung isang credit card ko, si East West, halos yearly siyang nagtataas ng credit limit. Next question is, nanghaharas ba sila? Well, credit cards are legitimate financial institutions, so they are bound to follow the Truth in Lending Act and the Memorandum Circular number 18 na Fair Collection Practice. Ayan. So, hindi naman sila nanghaharas, nangmumura, etc. Medyo, pag napunta ka lang ng collection, I'm sure lagi ka rin nilang tatawagan. But, to the point na mumurahin ka or titreten ka, it's a big no-no. Okay, yan na na-discuss ko na yung mga lending service na ginagamit ko at maaasahan ko. And sa tingin ko, malaki rin ang matutulong nito sa inyo kaysa itong mga online lending apps na dinidiscuss natin. For our question of the day, meron ba kayong legit na lending service na ginagamit na sa tingin nyo ay lumalabag sa Truth in Lending Act or sa Fair Debt Collection Practice? And if so, anong lending service to? And ano yung na-experience nyo na unfair debt collection practice? Para naman maging aware din yung ibang viewers natin na may mga ganitong incident din naman pala. So let me know yan sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag niyong kalimutan maglagay ng hashtag Road to 100k subs para sa chance yung manalo na cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100k subscriber milestone. Yun lamang po for today's video. But before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay. So shoutout kay at Maro Range 8720. Sabi niya, thank you for this informative video, Kuya Pat. Hashtag Road to 100k sub. At Maro Range 8720, shoutout po sa inyo at thank you rin po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!